Isa pong mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ayan. So, kamusta po ang ating araw? Ayan. Kamusta po ang ating buhay-buhay? Ayan. Kamusta po kayo? Ayan. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa po sa atin. At saan naman po kayo naroon sa oras pong ito ay masaya po tayo, masaya kami na kayo po ay makabahagi at makatulong sa ating paglago, ano? Parehas na paglago sa Panginoon. So, parehas naman po tayo, lagi po natin itong sinasabi, parehas tayong tinuturuan ng salita ng Diyos, hindi porke kami ang mga nagsasalita dito, yung mga pastor natin ay kami po ang magaling, hindi po. Ang Diyos po ang laging napapapurihan at napaparangalan sa ating lahat. At bago po namin yan sinasabi, bago po namin ibabahagi sa inyo, kami po muna ng mga tagapagturo ang unang natututo at natuturuan ng mensahe ng salita ng Panginoon. Ano po? So nagkataon po sa biyaya ng Diyos ay nandito kami sa ganitong kalagayan, pero lalo po natin natalakay na po natin yan ng mga nakaraan, mas mabigat turong responsibilidad na inaatang ng Panginoon sa amin ng mga tagapagturo. Ano po? Okay, so ayan, so tuloy po tayo sa atin pong pag-aaral again sa aklat po ng Santiago. Now, we are in the verse 7 of chapter 4. Yan, James chapter 4 verse 7. Okay? James chapter 4 verse 7. Ganito po ang sinasabi. Ayan. Kaya nga, ayan, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Ayan, no? So ngayon ang atin pong pag-uusapan ay papaano natin mapapagtagumpayan ang sanlibutan. Okay? Papaano natin mapagtatagumpayan ang sanlibutan. Okay? Diyan po sa talatang yan na binasa po natin, kung mapapansin natin, ay again, parang nagbago ulit siya ang tawag doon, nagbago ulit siya ng topic, pero nakikita natin yung ugnayan o kaugnayan nito doon sa mga previous na topic natin, sa mga doon sa verse mula po sa verse 1 hanggang sa mga sunod na mga talata. Nakikita natin yung connection noon. So again, nabanggit uli diyan yung isang salitang nag-uugnay. Okay, salitang nag-uugnay o connective word na yung binanggit yan sa verse 7, yung salitang kaya nga. Okay, kaya nga. Okay, kagaya po ng atin po mga tinalakay ng mga una, patungkol sa mga bagay sa sanlibutan, o patungkol sa mga bagay na naging dahilan ng pagtalo-talo o nagkakaroon ng conflict sa pamilya, sa church, sa kaibigan, sa katrabaho, dahil sa mga bagay na minimithi natin o ninanasa natin at pinagnanasaan natin. Okay? Yung mga bagay na ginugusto natin at yung mga bagay na pinag-iinteresan natin na pagmamayari ng iba. So sa ganung paraan, ang mga tao gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng mali, at gumagawa ng paraan. Minsan, yung salitang by hook or by crook, yung sa ayaw mo sa gusto. Yan. Yung parang hindi ka mapipigilan sa mga bagay na mayroon ang sanlibutan. Okay? So, kaya nga, natalakay natin doon na minsan, kahit na sukdulang tayo makagawa ng kasalanan, makagawa ng pagkakamali, o makalimutan natin ang Diyos o lumayo tayo sa Diyos para lang makamit natin yung mga bagay na inaalok ng sanlibutan. Okay, ngayon, titingnan natin kung paano natin mapagtatagumpayan ang alok ng sanlibutan.
alam niyo po yung yung sanlibutan, yung alok ng sanlibutan, masarap po talaga. Masarap, maganda, masaya, madali, walang kahirap-hirap, no? Napakadali lang. Alam naman po natin yun ang kahinaan ng tao. Yung kahinaan ng tao, yung mga bagay na nakikita natin eh. Lalo na yung mga bagay na nakikita natin sa iba na wala tayo. Yun ang kahinaan ng tao. At ang kahinaan ng tao, kapangyarihan, karangyaan, kayamanan, yun ang mga kahinaan ng tao eh. At alam po natin yan, kahit si Satanas ay sinubukan ang Panginoong Jesucristo na ialok ang daigdig, ialok ang mundo, ang sabi ni Satan, sa Panginoong Jesus. Tingnan mo, dinala siya sa mataas, sa tuktok ng bundok, at ang sabi niya, nakikita mo, lahat ng nakikita mo dyan, magiging iyo. Yan, sumamba ka lang sa akin, di ba? Kahit si Jesus, inalok ni Satanas ng kapangyarihan. Inalok si Satanas ng karangyaan. Kasi nga, yun kasi ang kahinaan ng tao. Lahat po ng tao kahinaan yan. Kahit si Jesus, sinubukan ni Satanas. Kasi nga, lahat ng tao, basta inalok mo ang ganitong bagay sa sanlibutan, inalok mo itong bagay, masaya, madali, may pera, kapangyarihan, karangyaan, ay lalo higit yung kalaswaan, ay madaling akitin ng tao. Madaling maakit ang tao. Kasi yan ang isa sa talagang kahinahinaan ng tao. Sa atin pong buhay bilang mga Kristiyano, siguradong dadanasin natin yan. Kasi nga, kahit si Kristo, dinanas yan at sinubukan ni Satanas yan. Sinubukan ni Satanas kay Jesus at maaaring dadanasin din natin. Ngayon, paano natin mapagtagumpayan niyang sanlibutan? Ang sabi ng Panginoon, John 16 verse 33, kung hindi ako nagkakamali, sa mundong ito, dadanas kayo ng kapighatian. Magkakaroon kayo ng mga problema. Pero laksanin niyo ang inyong loob sapagkat napagtagumpayan ko ng sanlibutan. Sabi ng Panginoong Yesus. Ang bilin niya sa kanyang mga alagad. Ngayon, bilin din sa atin. Paano natin mapapagtagumpayan ang sanlibutan? Okay? Ang sabi diyan ay pasakop kayo. Yan, pasakop kayo sa Diyos. Ang sabi diyan, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Submit yourselves unto God. Okay? Pasakop kayo sa Diyos. Okay? Ang isa sa itinuturo ng talatang ito, ang sabi diyan ay submit, magpasakop. Ang sabi doon sa unang mga pinag-usapan natin, yung magpakumbaba. Yan. Sapagkat tinutulungan ng Diyos ang mga mapagpakumbaba. Magpapasubmit, magpapasakop ka sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Para mapagtagumpayan natin ang alok ng sanlibutan, magpasakop tayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi po, sa atin pong sariling kakayahan, hindi natin kayang labanan ang alok ng sanlibutan. Totoo po yun. Kasi po, sobrang ganda ng inaalok ng sanlibutan. Walang bawal, walang hirap, walang kondisyon. So, magkakaroon ka na agad. Ganun lang kadali. Yan. At yun ang minsan ginagrab ng tao. Di ba? Kaya minsan ng tao hirap
dalhin sa Panginoon, ang hirap ilapit sa Diyos kasi nga, ay, ayaw ko dyan, daming bawal. Yan, no? Ayaw ko dyan, daming ganito, no? Pagka sumama ako dyan, ay dami kong tatanggalin, dami kong babawasan, dami kong aalisin. Diba? Ganun na tao eh. Ay samantalang sa sanlibutan, pag ang sanlibutan ng umalok, walang bawal, walang kondisyon. Yan. So, magkakaroon ka na agad. So, kaya po, mas marami, mas madali, at dahil sa madali, mas marami ang mga taong natatangay ng sanlibutan. Kahit pa nga yung mga Kristiyano na, kahit pa nga yung mga nanampalataya na sa Panginoon, ay bumigay pa din sa kanilang pananampalataya, lumihis pa rin ng landas, at binitawan pa rin, bumitaw pa rin sa Diyos para makamit yung mga magagandang bagay na alok ng sanlibutan. So para po, para hindi natin isipin pa yung mga bagay sa daigdig na ito, ang gagawin natin, magpasakop tayo sa Diyos. Kapag nagpapasakop ka sa Diyos, yung kapag nagsasabit kasi tayo sa Panginoon, yung pinapasakop natin yung ating gusto, yung ating will, yung lahat ng mga bagay na gusto natin sa buhay, na hindi kalooban ng Diyos, di ba, isasabit natin sa Panginoon. Lord, ipinapasakop ka po sa iyo ang aking buhay, ang aking isip, ang aking puso, ang aking gusto. Kasi madalas, yung gusto natin labag sa kalooban ng Diyos. Lagi pong naglalaban yan eh. Yung gusto natin at yung kalooban ng Diyos. Right? Laging naglalaban yan. So, para mapagtagumpayan natin, ang unang gagawin natin, magpasakop tayo sa Panginoon. Submit to God. Okay? Pasakop tayo sa Panginoon. So, napakahalaga po noon, no? Kasi, para mapagtagumpayan niyan, yung last, pagnanasa natin at pag-iimbot sa mga bagay sa daigdig na ito, kapag nagpapasakop kasi sa Panginoon, honestly, sa totoo lang, mawawalan ka ng panlasa sa mga bagay sa daigdig na ito pag nagpapasakop ka sa kalooban ng Diyos. Ano ba? So, pagka nagpasubmit ka, pag isinabit mo ang iyong sarili sa Panginoon, ibig sabihin, isinusuko mo ang iyong buhay sa Panginoon. Isinusuko mo yung iyong gusto. Yan, no? Para mapagtagumpayan mo. Kasi nga, laban yan eh, Lord, parang ang saya, parang ang sarap. Di ba? Pero kapag nagpasubmit ka, Lord, your will be done. Ano po? Okay, so, submit, no, pagpasakop, pangalawa po ay labanan. Okay? So, ang sabi sa English, resist the devil and he will flee. He will flee from you. Okay. Sabi yan, no? Labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Paano natin mapapagtagumpay ng sanlibutan? Lumaban ka. Okay? Ano pong ibig sabihin ng lumaban? Kasi kanina, submit eh. Magpasubmit ka, magpasakop ka sa Panginoon, hayaan mo ang Diyos. Ngayon, yung pong pag-submit sa Panginoon, yung sinasubmit natin ang ating sarili. Ipinagpasakop natin sa Diyos yung gusto natin, yung will natin. At hayaan natin ang Diyos, yung kalooban ng Diyos ang maganap sa atin. Ngayon, para mapagtagumpayan natin ang alok ng sanlibutan, lumaban ka rin. Lumaban ka rin. Labanan ninyo ang diablo. Okay. Yun pong kalooban natin. Sa totoo lang, ang hirap kalaban yan. Hindi mo yan kayang labanan. Kaya kailangan mong
magpasakop sa Panginoon. Ngayon, dahil binigyan ka na ng Diyos ng kalooban, ipinapasakop na mo na yung sarili sa Panginoon at ipinapakilala na ng Diyos yung kalooban, yung kanyang kalooban sa iyo. Ngayon, para mapaglabanan mo ang sanlibutan, lumaban ka rin. Hindi ka lang laging naka-depensa. Kailangan mo ring magpensa. Kailangan mo ring lumaban. At bakit ang sabi niya na labanan ninyo? Parang inuutusan niya yung mga Kristiyanong lumaban ka din. Di ba? Kasi ito ang bilin. Yan, no? Ito ang bilin ng Diyos sa mga Kristiyano. Hindi ka lang binigyan ng Diyos ng kakayahan o binigyan ng kakayahang ipananggalang ang iyong sarili at ang iyong pananampalataya. Kung mapapansin natin, yung armor na itinuro ni Pablo sa aklat ng Philippians, I think, Ephesians, at ito yung tinuturo o pinag-uusapan natin sa devotion na itinuturo ni Pastor Joan. Di ba? Mayroon tayong helmet, mayroon tayong shield, yan, no? Mayroon tayong belt, mayroon tayong sandals, shoes, At so lahat po 'yon ginagamit para pananggalang. At alam niyo po, binigyan din tayo ng sword. 'Di ba? Binigyan din tayo ng tabak. Okay? So, pag-uusapan natin yan, at tinuturo po ni Pastora yan, yung iba't ibang mga baluti, yan, na ibinigay ng Diyos sa atin. So, lahat ng mga baluti, yung sabi ng isuotin nyo inyong mga baluti, yun ay mga pananggalang. Okay? Pero, binigyan din ng Diyos ng tabak o espada para may panlaban. Okay? Kaya ang sabi doon, resist the devil. Labanan ninyo ang diablo at lalayo sa iyo. Yan, no? Sabi diyan, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Labanan. Hindi, di ba minsan yung alok ng sanlibutan, yung tukso, ali-aligid lang diyan eh. Ali-aligid lang yan. So, pero kapag yan ay pinabayaan mo, hinahayaan mo lang yan, ini-ignore mo lang. Minsan kasi yung anok lang sanlibutan, yung tukso na ginagawa ng diablo, araw-araw, lagi, minuto, oras, binabantayan tayo ng diablo para tayo masila. Kapag hindi mo yan nilabanan, yan, hindi ka mananalo. At kasi ang utos ng salita ng Diyos, labanan talaga. Kasama siyempre ang salita ang Diyos. Ang Diyos yung katuwang natin sa paglaban, pero ang utos labanan. Hindi lang tayo basta binigyan ng Diyos ng kapangyarihan, di ba? Para gamitin sa sanlibutan, para labanan ang diablo. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 11. Ephesians chapter 6 verse 11 and 12. So, paki-type na lang po, Ephesians chapter 6, verse 11 and 12. Ang sabi dito, Ephesians chapter 6, verse 11 and 12. So, paki-type na lang po ulit. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo. Mapaglabanan ninyo. Kasi, ibig sabihin talaga, ay pinapaalalahan at inuutusan din ang mga Kristiyanong lumaban ka din. Hindi sa lakas, hindi sa power, hindi sa literal na pakikipaglaban, kundi espiritual ang sabi diyan. Ang sabi diyan, upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Yan, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Okay? Kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito. Ang hukbong espiritual ng kasamaan
sa himpapawid. Ang kalaban po natin ay dyablo. Ang kalaban natin ay si Satanas at ang kanyang mga kampon. Okay? So, inuutos talaga ng Biblia na lumaban ka rin. Inuutos talaga sa Biblia na ipagtanggol mo din. No, ibig sabihin, wag mong i-ignore. Kasi binigyan ka na ng Diyos ng kapangyarihan, kakayahang paglabanan. No, kahit si Jesus ang sabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yan. Nakita mo ba yan? Nakikita mo ba yung gaano kaganda ang lugar na yan? Yung buong nakikita mo yan, magiging iyo basta sumamba ka lang. Ang sabi ng Panginoon ay lumayas ka sa Satanas. Okay? So, parang sabi, kung hindi ako nagkakamali, si Martin Luther, kung hindi ako nagkakamali, kung may mga ibon man na palipad-lipad dyan sa ulo mo, ay huwag mo namang hayaang mamugad. Huwag mo namang hayaang mamugad ang ibon sa iyong ulo. Kung hindi ako nagkakamali, si Martin Luther ang nagsabi mo. Ano ibig sabihin? Nandyan na yung kalaban. Pero pinababayaan mo lang at tinayaan mo pang mamugad sa iyong ulo. Parang gano'n, lumaban, ipaglaban natin. At yung sabi diyan, yung dyablo, ang kaaway natin, ang kalaban natin dito ay mga bagay sa papawid, mga kapangyarihan. Hindi tao ang ating kalaban, kundi mga kapangyarihan. At mga kapangyarihang namamayani sa sanlibutan at sa himpapawid. Okay? So mayroon po talaga tayong totoong kalaban, si Satanas at ang kanyang mga kampon. Labanan natin. At ang sabi niya, kapag nilabanan natin, lalayo yan sa'yo. So hindi yan lalayo kapag ini-ignore mo lang, kapag pinababayaan mo lang. Kapag minsan, di ba, ang sabi sa kanta ay tukso, layuan mo ako. Hindi yan lalayo. Pero kapag nilabanan mo yan, kapag sinaway mo yan, ipinaglaban mo ang salita ng Diyos. So, kita ng salita ng Diyos, aalis yan. Kasi sabi diyan, resist the devil and he will flee from you. He will flee from you. Labanan mo ang diablo at lalayo sa'yo. So, paano natin mapagtagumpayan ang ating ang sanlibutan? Una, pasakop ka muna sa Diyos. Ano pong pasakop? Ipasakop mo ang iyong kalooban, ipasakop mo ang iyong buhay, ang iyong isip, ang iyong puso, ang mga desisyon mo sa buhay. Pasakop ka sa Diyos. At labanan ang diablo. Binigyan ka na ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan para lumaban. Ano ba? So, salamat po muli sa oras pong ito, sa ating pong pagsasama-sama, pagpapalakas, nawa po makatulong kami, makatulong ako sa inyong pong buhay, paglago sa inyong pong pananampalataya. Salamat po ng marami, saglit po tayong manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na muli po ay magkasama-sama, magkarinigan at makapagpalakasan mula sa inyong mga salita. Tulungan po kami na nawa, Panginoon, ay magpasakop buong buhay namin, buong puso, buong isip namin, at ang buong lakas ay ipapasakop namin, isasabit namin sa inyong Panginoon. At Lord, inaangkin namin yung kapangyarihan, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin. Kagaya po ng iyong sabi na pagtagumpayan mo ng sanlibutan, kaya kami din naman, dumadanas man kami ng pighati, dumadanas man kami ng problema, dumadanas kami ng mga pagsubok sa buhay, dumadanas man kami ng mga kakapusan sa maraming mga bagay. Subalit, Panginoon, ipinapasakop namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang sanlibutan ito. Panginoon, turuan mo po kami na magamit namin yung kapangyarihan binigay mo po sa amin para mapagtagumpayan namin at mapaglabanan ang diablo at ang alok ng sanlibutan. Salamat po ng marami, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa po sa amin. Muli po yung aking dalangin. Ang iyong biyaya at ang mga pagpapalay aming inaangkin, Panginoon, sa mga bagay na inihanda mo, Panginoon, sa amin sa araw nito. Panginoon, sa anuman po ang aming kalagayan, kung kami man po ay mga nasa banig ng karamdaman, sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan ay maranasan ng bawat isa sa amin.
na may mga sakit at karamdaman. Sa mga panahon ito, na mainit ang panahon, marami pong nagkakasakit, marami pong mga lumilitaw ng mga sakit at karamdaman. At nagkakaroon po ng mga kakulangan sa mga pagkain, kakulangan, Panginoon, dahil po sa mga nasira mga sakahan, nasira mga hanap buhay, natuyong mga taniman, Panginoon. Lord God, I pray, nakalingahin mo iyong mga anak, huwag mo po kaming pababayaan, huwag mo kaming lalagpasan, Panginoon, at ang iyong biyaya maranasan namin sa panahon ng kakulangan, sa panahon ng mga kawalan, ang biyaya mo, Panginoon, ay aming maranasan. Salamat po, Panginoong Yesus. Salamat po, Ama, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa iyong patuloy na paglilinis at pagtutuwid sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Kristo, sa inyong tinapos na trabaho, sa kapangyarihan nito at sa kaligtasan nito para sa aming lahat. Sa iyo ang papulit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po ng marami and again. Yan. Ingat po kayo palagi.